My courtesy and respect to our teacher, Ma'am Jehan Abid. Good morning and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So before we start, I would like to introduce myself. My name is Munaida Jamrud and I am the second presenter of our group, which is the group 15. So my topic is approaches and methods, and the second is one of the core values of person Filipinohood. Approaches or ang lapit and methods or paraan in Filipino psychology are different from that of Western psychology. So, sa Pilipino, ang psychology, ang mga lapit or approaches at pamamaraan o methods ay iba sa Western psychology. So, ibig sabihin, ang paraan ng pagsusuri at pagsasaliksik sa isipan at kultura ng mga Pilipino ay natatangi sa kaibahan sa mga paraan ng karaniwang ginagamit sa kanlurang psychology. So, like for example dito, sa halip na sumunod lamang sa mga mitolohiya ang kanluraning psikolohiya, maaring gamitin ang mga pambansang salita o konsepto tulad ng pakikipagkwentuhan na nagpapakita ng kahalagahan ng pasasalaysay at pagsasalin ng kwento sa pagsusuri ng karanasan ng isang tao or kabuhayan or nararanasan ng isang tao. So, mayroon tayong 5 approaches nito. So, number 1 ay pakikipagkwentuhan. So, the term kwento from the Spanish word kwento literally means tell to the story. So, pakikipagkwentuhan or highlighting the practice of sharing stories or engaging in storytelling. The mention of the term kwento derived from the Spanish word kwento further underscores and tradition of conveying narratives or anecdotes as a fundamental aspect of every Filipino communication and the culture. So, ang pakikipagkwentuhan ay ang layunin ay pakita ang kahalagahan ng pagsasalaysay o pagkukwento ng isang storya. So, like for example dito, sa pagsusuri ng karanasan ng isang tao, mahalaga ang paggamit ng mga kwento o salaysay upang may pahayag ang kahalagahan ng kanyang karanasan sa buhay. So, the number 2 is ang panunuluyan. The term tuloy, which is the root of word, the term panunuluyan, literally means to go in. So, ang panunuluyan ay isang idea or tungkol sa pagtanggap ng pagtanggap sa loob ng isang culture or ang kultura. So like for example dito ay ang pagsusuri ng isang researcher sa isang tribo or culture. Ang panunuluyan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging bahagi ng kanilang komunidad at pag-uunawa sa kanilang pamumuhay. So, ang number 3 is ang pagdadalaw-dalaw. Pagdadalaw-dalaw, the term dalaw or literally means visit. So, ang pagdadalaw-dalaw is referred to the act of regularly visiting a place. Like for example, lagi akong nagpapadalaw or lagi akong dumadalaw sa bahay ng aking mga kaibigan. So, ang number 4 ay ang pagtatanong-tanong. The word tanong is literally means question or it involves repeatedly asking question. So, like for example dito, nakakainis ang paulit-ulit lang na pagtatanong nagpatatanong niya tungkol sa aking buhay. Di ba? Like for example dito, may tinatanong sa iyo ang isang tao, then olis mo na lang sa kanya, in-explain kung anito ang gagawin, ganito. Then hindi naman niya gets, then explain mo naman sa kanya, di ba? Minsan mainis ka kasi, maisip na naman to, olis ko na lang din-explain sa kanya, then hindi niya ma-gets. So, di ba parang ganon? Pagtatanong-tanong kasi minsan, pag hindi niya ma-gets, minsan kasi mainis ka rin, like ganon. The last one is the
pagpaparamdam. The term ramdam literally means inner perception or emotion. So, is a practice of understanding or empathizing with other emotion. So, like for example dito is, mayroon kang isang kaibigan. So, mahalaga na pakiramdaman nyo ang isa't isa para mas lumalim pa ang inyong pagkakaibigan. Like for example dito is, dapat marunong ka rin makiramdam kung ano ang nararamdaman ng isang tao para mas lalo mo siyang maintindihan. Ganun po. So, corollary to this are family expectation, such as sharing resources with the entire family, which may discourage one's activity and productivity. Fall 1967. Holding on the children by making them feel guilty if they should ever leave their helpless. Fairness could also be a hindrance to a success. So, ang pinaka-point nito ay ang usaping na ito ay ang epekto ng mga inaasahang gawain ng pamilya tulad ng pagbabahagi ng yaman sa buong pamilya na maaaring maging hadlang sa kreatibidad at produktibidad ng isang tao. So, ang pangangalaga sa mga anak at pagpaparamdam sa kanila ng pagkakasala kung sakaling umalis sila sa kanila nang walang kalaban-laban na mga magulang ay maaaring maging sagabal sa kanilang tagumpay. So, like for example dito, kapag ang isang pamilya ay umaasa sa pagbabahagi ng yaman sa lahat ng membro, maaring mawala ng inspirasyon ang isa sa magtatagumpay sa sarili niyang paraan. At kung pinipigilan ng mga anak na umalis sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng pagkakasala, maaaring maging sagabal ito sa kanilang personal na pag-unlad at kanilang success or ang tagumpay. Filipino must open up and must broaden their horizon. They must see the supremacy of the common good, the spirit of cooperation, so privilege and effort to counteract social evils. So, ang pinaka-point nito ay ang pangangailangan para sa mga Pilipino na magbukas ng kanilang isipan at palawakin ang kanilang pananaw. Dapat nilang maunawaan ang kahalagaan ng kabutihan ng nakakarami. Ang espiritu ng kooperasyon ay dapat mangibabaw sa pagsisikap laban sa mga masamang epek sa lipunan. So, like for example dito, sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating mga isipan sa iba't ibang idea at perspective, mas magiging epektibo tayo sa pagtulong ng kapwa at pagtugon sa mga suliranin sa ating community or studies show the value, contrast, or conflict is often related to Filipinos' personality traits due to the influences of traditional versus modern ways, family versus something training, and urban versus rural influences. So, ang usaping ito ay ang koneksyon ng pagkakaiba o kaguluhan sa halaga ng katangian ng personal ng mga Pilipino. Ito ay dahil sa impluensya ng tradisyonal kontra modernong paraan ng pamumuhay kontra sa pamilya ng edukasyon at paaralan at impluensya ng urban kontra sa rural church. So halimbawa, ang pag-aaral ay nagpapakita ng maraming aspeto ng personalidad ng mga Pilipino ay maaaring makapektuhan ng pagkakaiba o alitan sa kanilang halaga, kung saan ang tradisyonal ng paraan ng pamumuhay, ang pamilya at ang edukasyon sa paaralan ay naglalaro ng malaking bahagi sa pagbuo ng kanilang mga ugali at kanilang mga pananaw sa kanilang buhay. Lopez, 1988. Lessen many of polarities or contrasts mentioned in Church Studies, Filipino Personality, a review of research and writing in 1986. So, ito ay pagbibigay din ni Lopez, 1988, sa maraming salungsod o kontra na binabanggit sa mga pag-aaral ng church, particular na sa Filipino personality. So, ang pinaka-point nito ay sa pagsusuri ni Lopez sa mga mag-aaral ng church noong 1986, ipinapakita niya na maraming salungso o kontrast na naglalarawan ng aspeto ng personalidad ng mga Pilipino na nakalimbag sa mga pagsusuri at akda ng church. So,
Meron tayong tatlong pluralities. Number 1, it emphasizes a smooth interpersonal relation versus a high levels of hostilities. So, ito ay ang pagtutok sa kahalagan ng magandang ugnayan sa kapwa kontra ang mataas na antas ng puot o galit. Ito ay paglalarawan kung paano inuugma ng mga ilang kultura, particular ang kultura ng mga Pilipino, ng pangangailangan para sa maayos na pakikipag-ugnayan sa ibang tao kumpara sa pagkakaroon ng mataas na antas ng pagiging mainitin ang ulo. So, like for example dito, sa kultura ng Pilipino, ipinapahalaga ang pagtutok sa maayos na pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Halimbawa, ang mga pesta o kasiyahan, mahalaga ang maasaya at maayos na ugnayan sa mga bisita. So, sa kabilang banda, may mga kultura na maaaring magkaroon ng mataas na antas ng puot o galit sa ilalim ng kondisyon kung saan mahalaga ang pagpapakita ng galit upang maipahayag ang kanilang nararamdaman. So, the number 2 ay hiya versus predilection or status rank in the tendency toward extravagance and boastfulness. So, ang pinaka-appointment ng hiya kumpara sa kanilang kahiligang sa status, rank at ang tendensyang maging labis sa pagmamayabang at pagiging marangya or pagiging marangyang buhay. Halimbawa, sa culture ng Pilipino, ang hiya ay nagpapakita ng paggalang at pag-iwas sa kahihiyan. Samantala, ang kahiligan sa status rank at pagiging labis na maingay at marangya ay maaaring makikita sa ilang mga opulenteng pesta o pagtitipon. So, the number 3 ay ang bahala na versus above desire for security and advancement. So, ang pinaka-point dito ay ang pagtutok sa bahala na kumpara sa matibay na pagnanasa para sa seguridad at pag-unlad. So, like for example dito, sa culture ng mga Pilipino or sa ating Pilipino, ang konsepto ng bahala na ay nagpapahayag ng pagtitiwala sa takbo ng buhay, habang ang pagnanasa para sa seguridad at pag-unlad ay maaaring makita sa mga taong nagtatrabaho ng masipag upang mapabuti ang kanilang kalagayan or ang kanilang kalagayan sa buhay. Meron tayong the core values or Filipino personhood. The number 1 ay kapwa or pakikipagkapwa or sir identity of the unity of the one in others. So, ang main point ng kapwa or ang pakikipagkapwa ay naglalaman ng pagkakaroon ng isang identity or pagkakaisa ng bawat isa. Ipinapakita nito ang ugnayan at pagtanggap ng sarili at ang iba pa. So, like for example dito, sa culture ng ating Pilipino or sa ating mga Pilipino, ang pagsasagawa ng pakikipagkapwa ay maaaring makita sa mga pagtitipon or activity ng mga community, kung saan nagkakaisa ang bawat isa, na kinikilala ang kanilang isang identity at nagtataguyod ng pagkakaisa or sama-samang nagtataguyod ng nagkakaisa. So, ang pangalawa ay ang kagandahang loob. May also be described as the third humanity. So, ang kagandahang loob ay maaaring ilarawan bilang pagsasama ng kaharian o pagiging bahagi ng isang humanity. So, like for example dito ay ang pagtulong sa mga nangangailangan sa komunidad or ang community, pagbibigyan ng respeto at pag-uunawa sa iba't ibang pananaw at pagtataguyod ng pagsasamahan sa kabila ng mga pagkakaiba sa pamamagitan ng kagandahang loob. Ipinapakita dito na sa bawat isa ang kanilang koneksyon at pagiging bahagi ng isang humanity o pagsasama ng isang kaharian. So, the last one is pakiramdam. The interpersonal value that characterizes Filipino emotion. So, kagandang loob o seryo nobility, this is grounded in the apron and pakiramdam.
So, ang point ng pakiramdam ay isang halaga sa pagkikipag-ugnayan na naglalarawan ng damdamin ng mga Pilipino at kagandahang loob o ang pagsasama ng karyan na nakabatay sa apron at pakiramdam. So, sa halimbawa nito is sa culture ng Pilipino, ang pakiramdam ay nagpapakita or pagbibigay halaga sa emosyon ng iba, pagpapakita ng malasakit, pag-unawa sa kanilang damdamin. Ang kagandahang loob naman ay maaaring makita sa pagtutulong-tulong sa mga gawain ng community kung saan ang bawat isa ay nagbibigay ng oras at pagsisikap upang mawabuti ang buhay ng iba. Magkakaroon ng apron or empathy at pakiramdam sensitivity ay bumubuo ng pundasyon para sa pagsasamang kaharian o kagandang loob sa pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao. So, that's all po ma'am and classmate. Thank you for watching.